Binge! Packet po. Doon o. Ganun kalakas. Siguro naman pag mabibigat, 110. Kaya natin dito. Bigay ko. Tulungan mo din. Iyangat na ako ng lang. Dito yung kaya patalikod. Best lang. Try ko muna kung kaya ng tulong para makikita din na. Ay, ata eh. Di maata. Atras mo. Pinindot ko. Hala ko pag yung diretso na. Kailangan pala wag kang bibitaw doon sa pagkakahawak. Yan, yun. Hatak. Ano? Hindi pala. Disposal mission. Nakagwapo siya dito. Then sa GoPro natin yun, tapos may kitay na. Lalaki yan. Ay, oy. Sarap. Meron pa pala yun ito.
Kailangan ko yata magpalit ng ganyan. Wala siyang ano. Traction. Oo, wala siyang. Ayun o. Baka minsan psychological. Kasi hindi ka pa nagpapalit. Yun lang pag-asos eh. Pero ito so far okay ah. Okay yung gulong. Oo. Oo nga. Ang kulang talaga siya sa kulang sa laki ng lupa. Winning. Ha? Oh. Try mo. Saan lang natin. Dahan-dahan lang. Yeah, I don't think kaya na to. It's too steep. It looks like it can do it. Let's see. Let's see if it can do it. Oh my, it's doing it. Hindi. Okay, let's try again. Okay. Like it's able to take over talaga siya. Okay, one more time. Uh-oh. 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 Uh-oh.
Wow, kaya. Okay. So may difficulties siya sa side milling talaga. Mainly because wala siyang weight sa baba. Siguro, pero overall very satisfied ako sa performance niya considering stock pa talaga. Okay. Medyo decent naman yung slow speed control niya. Tsaka may drag brake talaga siya. Yan o. Tigil na tigil o. Yung slow speed control niya medyo okay lang. Not that nice. Pero pwede na. Oh, ayan.
try to get through this. Kaso, dito tayo sa may left side para hindi masyadong matindi. Pero mahirap pa rin. Ito yung final test. Bigyan nyo ako kasi 100. Mahirap pang paneho ng 100. Okay, this is purely stock, ha? Okay, so for everyone's information, this car is purely stock other than yung nilagay kong parang chassis armor sa ilalim. Other than that, pure stock siya. So the fact that it can do this is kind of crazy. Di ba? Chassis armor lang nilagay ko dito, which actually dalo nga siyang sumasabit dahil dun pero still, di ba, wala pang nasisirang parts. I mean, buo pa yung ilaw, buo pa yung signal lights, buo pa yung roof light, wala pa nasisira. This is still on the stock servo, by the way, ha. Stock servo pa to. Pucha, never akong nag-feel na shit, kailangan ko ng more steering. Yon. Oh, kaya Obviously, may mga situations kanina na nahirapan talaga siya. Ayun, kita mo. Putang ilang kotse to, ang galing. Shit, sorry, nagmura ako. Pero ang galing. Puta. Ang galing. Actually, sobrang amazed ako dito. Sobrang amazed. Yung steering servo niya, akala ko mahirapan. Hindi, kayang-kaya. Yung tires niya, akala ko mahirapan. Hindi, kayang-kaya. Yung motor niya, malakas. Kayang-kaya. Maganda yung drag brake dahil sa Hobbywing 1060 na ESC. So, alam mo, theoretically pwede mo nang iwan stock to I mean, kung talagang budget ka, stock, okay na siya Siyempre, iba pa din, lalong gaganda performance ito kapag upgraded. So yeah, sa current configuration nito, ang ganda na nito Sobrang capable niya na crawler. Hindi siya obviously competition crawler, pero good enough. Diba? Kung mga ganito lang, medyo makikita mo na medyo capable naman siya. Sige, doon tayo galing Sige mo, nagalingan natin. Sige, try natin bumalik. Baka tsamba lang yun Diba? Diba ang linya? Ayan na lang linyang yon. Kailangan talaga i-pick din yung lines mo Hindi naman pwedeng sagasa lang. Kasi, tsaka syempre, kasi hindi naman to like competition crawler. More, sa totoo lang, trail truck talaga to pero nagbabalat kayo bilang crawler kuno. Pero kaya diba? Kaya you know, kaya I mean, is this the best truck out there? Obviously not, diba? Sa presyo niya dapat lang. Pero for what you pay, ay my goodness.
Talagang sulit eh. Kaya kung ako sa inyo, may budget kayo, naghahanap kayo ng first na magandang crawler or first na magandang trail truck, I don't think magkakamalay kayo kung itong bibilin nyo. Diba? Kaya parang malilinya natin. Try natin kunin dito. Yon. Yan ha. O galing tayo dun ha. Wala pa nasisira so far. Siyempre, sana wala. But siyempre, di mo naman madi-discount yung possibility na may masira tayo. Pero so far, wala. Medyo ano siya, matibay din. At binubugbog natin ha. Hindi natin siya binibaby. Ayan, lusot. Diyan tayo galing. Okay, so some final thoughts on this car. One, sobrang gandang value niya for money. I don't think you can get a cheaper car that performs this well. Parang wala. Siguro ang pinakakapantay niya yung HB na toys na R1001 or R1011, yung series ng kotse niyon. But medyo mas mahal ng kaunti si HB eh. Pero for the price, I don't think anything beats this. Pangalawa, ang ganda ng body. Actually, ang ganda ng paint job, ang kintab. Medyo nabugbog ko na lang, but what can you do, di ba? It is what it is. So, the body is very nice, very detailed. May mga ganda ng door handles, so ang ganda ng flare sa fenders. Very, very nice body. Yung chassis, ang ganda ng chassis. Obviously, the chassis is medyo based on a TRX4, so alam mo na kagad na medyo maganda yung performance niya. And based na nakita nyo, ang ganda talaga ng performance niya. I don't think I've ever seen a stock car perform as good as this. Kasi actually, talo niya yung ibang mga kotse na may konting mod na. Totoo lang, talo niya yung Land Rover ko na Discovery. Talo niya, walang biro. Naaakit niya yung mga bagay na hindi kaya ng Land Rover. Obviously, malaking bagay na naka-portal axle siya. So, mas mataas ang clearance niya. But still, di ba? The Land Rover Discovery is a car that nearly twice this price. Pero, obviously, this performs much better. Pero, syempre, scale truck naman talaga yung Discovery. So, unfair comparison yun, di ba? Engine. Ang ganda rin ng motor nito. So, yung motor nito is a 550, I think 25 turn or 32 turn, I forget. Sulot ko na lang dyan somewhere. It's a brushed motor and yung kanyang ESC is a Hobbywing 1060. Actually, yun yung nagpaganda sa kanya, yung Hobbywing 1060. Kasi ang ganda ng drag brake niya. Although given na magaan tong kotse na to, kasi wala pa naman nakalagay na kung ano-ano dito. Since magaan siya, kayang-kaya ng drag brake. Pero kitang-kita mo kanina talagang pag naka-hill hold, tigil talaga siya. And then, amazingly, ang natuwa din ako dito, yung tires. Ang ganda ng tires niya. Despite the fact na stock siya, makapit siya, the grip is good enough. Actually, kung kaya kong tanggalin tong tires na to, i-reuse ko siya eh. Kaso wala to eh, naka-glue to eh. So parang ang hirap nito tanggalin. Masisira lang yung goma. Hindi ko alam kung paano tanggalin ang goma mula sa naka-glued na rims. Kung alam nyo kung paano, if you know how, just, send me a message. So, yun yung maganda sa kanya actually. And then so far, hindi pa ako low bat. I mean, this is on the stock battery. Siguro mga nearly an hour na ako naglalaro. So, okay pa rin siya. Obviously, medyo bumagal na siya. But still, good enough yung 3,000 mAh na lithium ion. Siguro, kung gusto mo mas matagal maglaro, buy a bigger battery or just get another battery para may extra. Ang isa pa palang okay dito, yung servo. Kahit na sinasabi nila mahina yung servo nito, hindi eh. Okay yung servo, amazingly. Ngayon, kung wala kang budget na para palitan yung servo or wala kang makitang rason para palitan yung servo, huwag mong palitan. Gamitin mo lang ng gamitin. Laspagin mo kung laspagin, di ba? Pero if you don't have the money,
I don't think walang rason para magpalit kagad ng servo. Kasi right now, okay siya. Ang ganda ng, ang ganda ng performance ng servo. So the next question would probably be, sige, desidido na akong bumili ng WL10 4020. Anong kukunin ko? Well, obviously, I would suggest, yung halit lang talaga budget mo, kunin mo yung base model. I don't think magkakamali ko doon. Ito yung base model, ito yung walang winch, walang differential lock. So basically, kotse lang siya. Okay na yon. I don't think magkakamali ka na doon. Good na yon. Ngayon, if you have more budget, so ayoko naman ng parang ayoko naman ng entry level. Hindi naman ako ganun ka-poor, di ba? In that case, I would go for the one with the differential lock. Kasi kahit paano, useful yung may differential locks kapag nagte-trail kayo. Kasi pwede mong i-open yung differentials mo. Pag naka-open yung diffs mo during trailing, mas madaling mag-maneuver kasi maganda yung turning radius mo kapag naka-open diffs ka. Pero if you have the budget, go for the one with the differential lock. Ang maganda, kung magwa-brushless ka, ang hanapin mo dapat yung may FOC, Field Oriented Control. So kadalasan yung mga motor na may ganon is yung mga hobby wing fusion. So ang suggestion ko, kaysa sa bilhin mo yung brushless na motor, mag-ipon ka na lang, bilhin mo na lang yung may differential lock, and then palitan mo yung motor into a hobby wing motor. Pero sa totoo lang, yung stock motor nito okay na ha. Kung talagang budget kayo, okay na siya. Never akong nangailangan ng, shit, sana mas malakas siya. Never ko naisip yun. Yung power niya, sakto sa ginagawa ko, sakto sa dinadaanan ko. Ngayon, kung mas gusto nyo mas matulin, di, syempre, ibang usap. Pero ako, sa ginagawa ko dito sa trail dito, sa UP Crawlers na track, medyo super technical dito eh. So, hindi mo kailangan ng sobrang bilis. Kailangan mo torque. So, yung mga brush motor, maganda ang torque nun. So, kahit yun, okay na. Nung unboxing ko dan pala dito, sinabi ko na yung shocks niya parang medyo bouncy. Dito, hindi ko naman ramdam yung bounce, pero nakikita ko yung flex niya. Nandun, pero siguro could do better. So, yun na nga, baka i-rebuild ko rin yung shocks. Dagdagan natin ng oil or, palitan natin ng oil, depende sa sitwasyon. So, ayun guys, I guess that's it. If you have any comments, suggestions, or questions, please comment down below. Please like and subscribe, and then follow me for future videos dito sa ating WL10 4020. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.